Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Diyos marahay na aga Luzon, maumpay na aga Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. How are you enjoying your holiday break so far? Naku, siguradong marami sa inyo ang puyat pa dahil sa masayang Christmas party na dinaluhan kagabi. Bukod sa kaabang-abang na family gatherings at reunions ngayong Kapaskuhan, dapat kasabay din nating pinaghahandaan ang lagay ng ating panahon dahil importante na tayo weather ready at all times. Kaya tutok lamang dahil live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. At pwede na ring balikan ang aming mga ulat, bisitahin lamang ang YouTube account ng Panahon TV. Ako po si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong Thursday morning, December 22, 2016. Kasabay ng inyong maagang paggising, magpasalamat sa panibagong araw na dumating. Hayaan niyong sabayan kayo ng ganda ng pagsikat ni Haring Araw. Ito ay sa ganap na 6:17 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog 5:33 ng hapon. Sa paghahanda natin sa nalalapit na Kapaskuhan ay yung pagbabantay natin sa isang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa mga detalye nito, live nating makakapanayam ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Mr. Samuel Doran. Good morning, Sir Sam. Ano na po bang detalye dito sa bagyo sa labas ng bansa? Kailan po ito inaasahang papasok ng PAR? Magandang umaga sa iyo, Eunice, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. So meron nga po tayong binabantayang isang bagyo. And as of 4 a.m., ito po ay tinatayang nasa layong 1,485. Ito po ay kilometers silangan po ng Mindanao. Ito po naman ay nasa labas pa ng ating PAR. At sa ngayon nga po, isa na siyang tinatawag na tropical storm na may international name na Nokten. At ito nga po ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis po na 23 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong papasok ng PAR mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Sir Sam, once na pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ano-ano na po ba yung senaryong maaaring mangyari dito? Saan po ba ito maaaring mag-landfall? So kapag pumasok na po ito ng ating PAR, itong bagyo, papangalanan po natin itong bagyong Nina. At meron nga po itong tatlong senaryo actually. Yung unang senaryo ay magre-recurve ito or hindi natutuloy. Ang pangalawang senaryo naman ay magla-landfall dito sa may Southern Luzon. Or ang pangatlong senaryo ay dito naman magla-landfall sa may Visayas. So kung magkaganon man, mas malaki po yung tsansa na ito ay maglandfall. At sa initial track nga po ng Pag-asa, dito po ito unang tatama sa may Bicol region or Eastern Visayas. And then susunod po ay magko-cross ng Kalupaan. So yun po yung nakikita nating senaryo dito sa ating bagyo. Kailan po inaasahang magtataas ng tropical warning, cyclone warning signal sa bansa? So kapag ito po ay magpatuloy sa kanyang pagkilos or galaw, maaring by tomorrow or mamayang gabi na mag-signal na rin tayo. Dahil nga po, depende na lamang ito sa may pagkilos nitong ating bagyo. At kung mapapansin po natin ay halos dito po siya sa may Bicol region or Eastern Visayas, yung unang magre-raise po ng signal kung sakali. Ayan, para po sa mga residente dito sa Bicol region o kaya naman dito sa Eastern Visayas, patuloy po na tumutok dito sa Panahon TV para sa mga updates pa na ilalabas ng Pag-asa dahil malaki po yung posibilidad na ito ay mag-landfall. At Sir Sam, ano po ba ang nilalaman ng iyong 5 a.m. weather forecast para sa paghahanda ng ating mga televiewers ngayon? Sa ngayon po, dahil malayo pa naman yung bagyo at ngunit yung kanyang pong kaulapan ay talagang umaabot na dito po sa may Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Kaya itong mga lalawigan na ito, itong mga rehiyon na ito ay makakaranas na po ng mga light to moderate rains. Samantala, dahil naman sa amihan na nakaka-apekto naman sa may Northern Luzon, sana naman po natin yung mga natitirang bahagi na po ng bansa, kasama na po ang Metro Manila, makakaranas lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms.
At ito po, Sir Sam, para sa paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan, pati na rin dito sa bisperas ng Pasko, ano na po ba yung inaasang magiging lagay ng panahon dito sa mga araw na ito? So dahil nga meron tayong anticipated na bagyo na papasok po ng ating PAR at sa ngayon yung initial track na nakikita natin dito po yan sa may Southern Luzon at Visayas. So itong mga nabanggit nating lugar ay maaari pong makaranas yan ng mga masungit na panahon or may mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. Samantala, dito naman po sa may Northern Luzon, Central Luzon, maging dito na rin sa Kamaynilaan, sahan po natin kung sakaling di man tayo mag-raise ng signal, ay magkakaroon naman ng mga pag-ulan dahil sa amihan. Ito pong Mindanao naman ay makakaranas naman ng mga isolated rain showers or thunderstorms sa bisperas ng Pasko or during Pasko. Bagamat may ganitong pangyayari sa ating bansa, wag na wag kakalimutan na umulan man o bumagyo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Muli po nakapanayam natin ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Mr. Samuel Duran. Sir Sam, maraming salamat po sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin para sa araw na ito. Huwag po kayong maglilipat ng channel dahil mga balita kaugnayang astronomiya ating malalaman sa aming pagbabalik. And reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.